Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ha? Kayo pa rin na makapagpapabago nito. Yung mga warning, hindi yung negative, gawin yung guide yun. Para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of decision, mga pwede nyo maiwasan. At iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na, baka hindi mo talaga magustuhan ng ating reading. Pero try to analyze our reading, Capricorn, dahil ito is makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng positive outcome. Kasi alam nyo kung paano nyo sisolusyonan. Pero kaysa sa nakakarinig kayo ng mga positive pero hindi mo alam kung ano yung outcome, di ba? Pero it's your choice pa rin, ano? Meron tayong Capricorn, Libra, Gemini, Virgo, and Libra. Okay. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance. Parang na din may mga bagay ka na gusto mong uh, uh, unahin or nagkakaroon ka kasi ng choices ano, sa buhay mo, sa nakita ko sa ito. Nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo, nagkakaroon ka ng mga limitation when it comes to yourself, sa nakikita ko sa dito, or in a point of nagkakaroon ng mga delay, no, sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng pinag-iisipan mo muna itong maigi, dapat ba, kailangan ba, nararapat ba, parang nandun na sa point na yon. Kaya nagkakaroon siguro ng delay, na yung, sa iba na sa inyo is nahahatak pa rin kayo ng nakaraan, no, sa iba sa inyo. And then also, is ang nakikita ko sa'yo is there's a papers and documents situation. Hindi ko alam in what way, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Siguro, kung yun yung trabaho mo o may mga asikasuhin ka na papers and documents o kinakailangan papers and documents, kung saang aspeto ng buhay mo yan. And then also, is may mataas ang ego. No, nagkaroon o magkakaroon ng paghihiwalay. When it comes sa paghihiwalay kasi is either separation talaga or either magkakanya-kanya kayo ng direksyon o may taong iiwas o may taong lalayo. Vice versa tayo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Mahilig ka magkape? Rico, na ano yung throat chakra ko? Okay. And then also, magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Pwede na doon sa point. Pwede ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. No? Yung point. There's a stress situation ako nakita. Nagkakaroon. Either hindi ko alam kung nalilito ka lang ba, ninervous ka ba, kinakabahan ka ba, or thinking lang talaga. Pwede na doon. May mga gumugulo sa iyong isipan this time sa nakita ko sa'yo dito. And then also, is there's a depression situation. Mag-ingat na lang kayo, no, when it comes to your health, no, Capricorn, or maybe someone who's connected sa'yo, ganyan din, baka may magkaroon ng mga health issue situation, there's a disease situation din ako nakikita, o kaya, pwedeng pa ikaw medyo pagka na-stress ka talaga, medyo balance lang, ano, para maiwasan yung imbalance situation when it comes sa health mo. And then also, is, nahandito yung point na hindi ko alam kung may pinag-aaralan ka o may aaralin kang sitwasyon o may aalamin ka o kinakailangang alamin, no? Kasi yun nga is pwedeng na yung point of delaying situation kasi ibang aspeto ng buhay mo. May delay eh. Hindi ko alam kung may sinisiyasat ka ba, may inaalam ka ba, o may nire-research ka ba. But still dito, there's a mystery or may sikreto, no? Ikaw or someone is connected sa'yo, yun na nakikita ko dito. And then, losing something valuable. Ako nakikita sa'yo. And then, handun din yung point na iba sa inyo is may pagnanakaw. Maraming klase ang pagnanakaw, kaya i-connect niyo yung sarili niyo doon. Yeah, may pagnanakaw, ako nakikita. And then, magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life, magkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa ibang aspeto ng buhay mo. May pagpaparaya kasi, no?
yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung ikaw ang magpaparaya or someone is magpaparaya. Vice versa. Tulad ng sabi ko kanina, separation, ano? And then, handito rin yung point na magkakaroon ng there's a government situation eh. Hindi ko alam kung may government issue ka or may magkakaroon ka ng mga government connection na pwedeng sa papers and documents, di ba? Pwedeng nahado sa point na yon o kaya is sa iba sa inyo is mga official building, bahay, lupa, mga ganyan, o kaya is there's an authority, ganyan, baka may kakausapin ka na nakatataas sa'yo, ganyan, kung sino man yan sa buhay mo, yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Marami kayong daga sa bahay. Yan. Ingat na lang kayo sa daga, ano, kasi yung daga rin kasi may ano yan eh. Merong disease, diba? Yan. Ang nakita ko rin dito is magkakaroon or may tao na may paninira situation, ano, yun na nakita. Saka kumbaga may kapintasan din. Either may taong pipintasan ka or may taong pipintasan mo siya. Ganyan. Energy ni Capricorn. Vice versa. Iba sa inyo may delay talaga. Hindi ko alam in what way. Pero there's a delay situation na either madidelay, i-delay mo o kung ano man yan. But there's a delay situation. Pwedeng doon din yung point of boundaries situation. Maybe you put boundaries or someone's putting a boundaries when it comes sa'yo. Ganyan. Akong nakikita sa iba. May mga bagay ka na gusto mong panindigan or aksyonan, pero bakit nadidelay ka? No. Pero may delay, ano. In what way? Siguro may mga gusto kang gawin, gusto kong umpisahan, pero pinag-iisipan mo siya kung tama ba o mali. O dapat ba o hindi. Energy ni Capricorn Universe this week. May ano ka. Gulat ako din ah. Your energy. Okay, when it comes sa yung energy. Sa yung energy this week, ang nakikita ko sa iyo dito is may paghihintay ako nakikita sa iba sa inyo. Pwede may mga hinihintay ka, ganyan. Kung ano man yung paghihintay na yan. And then also, you try to make it balance. So, magiging balance ka kasi this week. No? So, nakikita ko sa iyo dito. Magiging balance ka. Alam mo yung kahit na meron ka mga pain na nararamdaman when it comes sa sarili mo, kung saang aspeto, yung emotional, spiritual, trabaho man yan, kung ano yun, you try to make it balance pa rin, no? Yun na nakita ko. You want to keep fighting in some aspect of your life, kahit minsan may pain at hirap ka na nararamdaman. Pero nakikita ko naman yung balancing. Mas magiging mahaba yung pasensya mo this time, this week, ganyan. May mga bagay ka daw na parang trying to analyze, parang mga nahadon sa point na yun, may mga i-analyze ka ata sa iba sa inyo, o yung iba sa inyo is nahadon sa point na something want to progress. Nahadon ka sa point na yun. Ako nakikita, may mga ipoproseso ka sitwasyon. Ingat na lang din no, sa health issue mo talaga kasi pwede makakaramdam ka rin talaga ng pagod siguro sa work mo, ganyan, ako nakikita, or in some aspect of your life, yun. Baka nandun ka sa point na yon. Tingnan natin ang ano parating kay Capricorn. Also boundaries, ano, like I told kanina. Parating po kay Capricorn Universe. Ay. Masyado kasi malaki yung card. Nauhulog talaga siya. Parating po. Ano ibig sabihin? Okay. Parating kay Capricorn Universe. Show me. Oh. Ay, ganon. Okay, parating sa iyo. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka
na sitwasyon sa buhay mo. Ganyan, meron daw darating. Kumbaga, expect the unexpected. And may mga unexpected situation talaga ako na nakikita sa'yo this time. Pwedeng nandun yung point of magkakaroon ng mga disappointment sa iba sa inyo. Yan, magkakaroon ka ng mga disappointment, o kaya may mga intense situation, o kaya nandun sa point of conflict, malaki man o maliit yan. Basta unexpected ito. Pwedeng unexpected communication, unexpected news, mga unexpected or something, basta expected, unexpected, mga ganyan. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito is, may tao na kilala mo na siya, ang nakikita ko dito no? Pwedeng may distance to, no? Pwede nagkaroon na kayo ng distance or may distance kayo either nasa ibang bansa, ibang lugar, kung saang lugar man siya, or nagkaroon na kayo ng distance na muling magkakaroon sa'yo ng connection. Yun ang nakikita ko dito. And then, yung iba naman sa inyo is mafo-focus daw kayo sa nakaraan, or pwedeng sa iba is merong may nagmamatiyag sa'yo, Capricorn. May nagmamatiyag sa'yo, vice versa tayo. Maybe ikaw ang nagmamatiyag o nag-spy. May pagmamatiyag, ako nakikita sa'yo dito. May mga tao behind your back na hindi totoo. Yun na nakikita ko dito. May mga tao na akala mo supporters mo, akala mo malapit sa'yo, akala mo friend mo, or loyal sa'yo, pero hindi. Behind sa'yo, pag nakatalikod ka is hindi maganda yung sinasabi nila. Or maybe this is iyo, no? Sa nakita ko sa'yo dito. And then also, ang parating sa'yo, maybe sa iba sa inyo is may mga travel situation no? Ako nakikita sa'yo, either malayo man o malapit, aalis ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na you think na it's not worth it, na doon sa point na yun, or yung pag-iwas na sinabi ko kanina. Yan, baka may taong iiwas, ikaw ang iiwas, lalayo, ikaw ang lalayo, or siya, mga ganyan. Or maybe is traveling. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng, there's a goal of situation na hindi pa daw sa ngayon mo siya matatanggap. Hindi. Halimbawa, you have a 3 goal. Iano ko sa'yo, halimbawa, you have a 3 goal. Halimbawa, meron ka 3 goal sa buhay mo. Yung 3 of goal na yon, hindi yun para sa'yo. Yung next ang para sa'yo. Or, sa iba sa inyo is, kung susumahin ko siya within in a month or a days or a weeks man yan, is or years man yan wag naman sana years kasi masyadong malayo, matagal. Mga halimbawa 3 days, 3 weeks, 3 months man yan is hindi pa sa ngayon mo makakamit yung goals na yon. Ibig sabihin, no? Yun ang nakikita ko. Pero, ang sinasabi kasi dito is, sa iba is you need mo daw pag-isipang mabuti o pag-aralang mabuti para ma-achieve mo daw yung goal na yun. Yung iba ganon. No, yung iba ganon. Yung iba dito is delay lang siya. Yun ang nakikita ko dito. Yeah, may mga delay situation talaga. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, halimbawa para mas maintindihan nyo. Ibig sabihin, nag-apply ka ng trabaho, 3 ang in-applyan mo. Natanggap ka sa isa doon. No? Ibig sabihin, natanggap ka doon, pero may darating pa na isa na much better. Mga ganong sitwasyon. Example ko lang yun example ko lang para mas maintindihan niyo yung reading natin. Yun ang nakikita ko O kaya parang din sa relasyon, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Yun. And then also, ang parating sa iyo, yes, kung may mga gusto kayo, bagong trabaho, yes, meron ako nakikitang offer. Tataha ka daw ng bagong direksyon sa buhay. Yun ang sabi. May pagtahak. Nagkakaroon nga ng separation, Yan, iba sa inyo is there's a separation,
And then, may mga depression, loneliness, trauma, or mga emotional pain kasi iba, ganyan. Pwede lang din na medyo stress ka, ganyan, sa iba. Or may mga sitwasyon na malilito ka lang, talaga. May mga hinihiling na hindi pa sa ngayon makakamit. Tingnan natin ang love ni Capricorn. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na to. Love po ni Capricorn Vision. Love po. Ayaw naman lumabas. Okay. When it comes to love, okay, kung single ka, okay, kung single ka, is merong kang hindi napapansin sa paligid mo. Either napapansin mo siya pero dead mythology ka, na may tao na para sa'yo. Sabi dito, mas matanda ata to sa'yo? O ikaw mas matanda? Either makikilala mo siya, may distance eh. Hindi ko alam kung in what way yung distance, if yung distance na yun is edad or yung distance na yun is ibang bansa or probinsya. Yun ang nakita ko dito. Sa mga single dyan And then, sa iba sa inyo, kailangan mo lang daw maghintay. Pero may offer ka eh. Maghintay ka lang daw. Kasi darating daw yung tao. Ay, may taong may interest sa'yo. Sa single yun ha. Sa mga nagkahiwalay naman, oo, kasi have the death, no? May mga nagkahiwalay na talaga. Iba sa inyo, pwedeng nawala siya as in na dead ball, di ba? Yung iba naman sa inyo, kung hindi naman is yes, there's a separation happen sa mga nagkahiwalay dito. Nagkaroon ng pag-iisip, no, na handon yung point of nag-isolate yung isa sa inyo na naging matagal naman talaga yung relationship ng iba sa inyo. Kaso nahandun yung pag-iisip na parang nababalik tanaw. Alam mo yun, yung isa sa inyo nababalik tanaw when it comes in this connection. Yun ang nakita ko. Isa naman naghihintay. Pero nagkaroon na pagbablock siguro you block this person or binlock ka niya, nandun yung point na yun. Ang nakikita ko kasi dito, nagiging matigas kasi yung isa sa inyo. But still, sa isa sa inyo is still holding pa rin naman yung connection na ito. And handun siya sa point na nagkakaroon na pag-isolate, mag-analyze, or something want ng recovery. No, parang nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko. Naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, and hindi niya alam kung paano kanya kausapin, tatawagan ka ba niya, iti-text ka ba niya, nandun siya sa point na yun. Ako nakita dito sa sitwasyon. At nagmo-move ba? Hindi ko naman siya nakikita nag-move, nag-analyze lang talaga siya. This time, sa nakita ko. Pero yung isip niya, kasi alam mo yung point na rejection, yun, natatakot siya na magkaroon ng mga rejection situation. Sa mga nagkahiwalay ito pwedeng isa dito naging controlling sa inyo, no? Isa mahaba pasensya. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, sa may mga third party relationship, oo, kasi dalawa, hindi ko alam, iba sa inyo alam nyo to. Alam nyo o nararamdaman nyo sa may mga third party, pero nagbubulag-bulagan ka lang siguro. No. Yung iba sa inyo ganun. Mas sinahabaan niya yung pasensya niya ng isa sa inyo pagdating sa connection na ito. Nakokontrol siya ng connection. Wala tayong magagawa doon, lalo na kung may mga anak kayo, di ba? Ganun. Yun ang nakikita ko. Pero, yun, parang lang, hindi ko alam why.
Pero nando sa point na yun, na nagiging patient lang yung isa. Siguro naghihintay siya na baka magbago, mga ganyan-ganyan. Kung magbabago to, I don't think so. Hindi ko nakikita. Yun. Sa iba sa inyo, kasi may third party talaga, oh. Ganun din naman sa mga nagkahiwalay, eh. Kung kayo naman is wala naman kayong third party relationship, syempre nandun yung point of strong relationship, ano. Yun nga lang siguro sometimes talaga, lalo na kung LDR kayo, nakapag-iisip ng yung isa ng siguro ng lungkot or nag-a-isolate siya na ba't ganyan, gano'n. Pero pag nakausap naman nagiging masaya naman kasi we have the sun din kasi dito, no. Yun nakikita ko dito. Nandun yung point of caring when it come in this connection. Siguro minsan lang talaga hindi kayo nagkakausap, but still we have the Ten of Pentacles din talaga. Andun yung solid foundation ninyong dalawa sa nakikita ko sa dito. Maaring matagal na rin talaga kayo nito, no? Or kung ilang taon o ilang buwan man kayo nito. Sa mga walang third party na to, ano nyo ha, ang nakikita ko lang dito is andun yung caring, andun yung strong and solid foundation. Yun nga lang, yung isa sa inyo, it's more on isolated or andun yung point na mas gusto niya minsan mag-isa or both of you, ganyan. May mga time lang na hindi nag-uusap, may mga time na nag-uusap, mga ganon. Ako nakikita sa iyo dito. But still, 'di ba, handun yung ano, yung um kasi someone want to protect this connection, eh. Yun na nakita ko, handun yung saya. Yun ang nakikita ko. Sa walang third party to, parang fulfill na siya sa meron siya sa ngayon. Itong connection na to. Iba sa inyo, ano ba to? LDR. Yung mga dissatisfaction, natural kasi yun sa no, sa relationship. Tingnan natin ang iyong money, Capricorn. Money po ni Capricorn. Universe, money po. Ano po to? O, yun o. Universe, baka explain mo nga sa akin to. Okay. When it comes sa money mo, Capricorn, okay naman yung money mo, no, pagdating dito. May mga papasok nga actually, no, lalo na kung may bago kang trabaho, ganyan, o may mga bago kang, alam mo yung mga extra income situation. Halimbawa, may mga overtime, ganyan. Halimbawa, napunta ka sa panggabi, di ba, mas malaki sahod, may mga ganon. O kaya bagong trabaho, okay siya, we have the Ten of Pentacles kasi din dito sa situation mo, na yung point of you try to make it balance when it comes to your money. This time, sa nakikita ko sa ito, ini-evaluate mo talaga siya na dun sa point na yun. You're doing your task, kumbaga, pagdating sa pera. No? Yun nga lang, ang nakikita ko, yung binavalue mo naman, yun nga lang, ang nakikita ko sa iyo dito is pwedeng meron kang mga kapamilya or mga a person who's connected sa iyo. Pwede rin kasi sa trabaho ito, no? Kasi pera and trabaho kasi ito, no? Dito sa sitwasyon. Pwedeng nandun yung point na nagkakaroon ng pangloloko. May nagkakaroon ng pangloloko o pandaraya o panglilinlang na related ang pera. But you need to be very careful na lang din, ano? Sa iba dito may pagnanakaw. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Ingat ka na lang. May nangloloko o may mangloloko sa'yo o niloloko ka na. Ingatan mo yung pera mo. Kasi mahirap kumita ng pera, di ba? Mahirap yung pinagpaguran mo tapos hindi mo naman makukuha. Yung mga ganun sitwasyon. Ingat-ingat yan when it comes to your money. But there's a blessing naman din ako nakikita sa yun nga lang. Imbis na umaangat paangat, nahati kasi nga dahil sa mga pangloloko o panglilinglang o pandaraya. Basta mag-ingat ka pagdating sa pera. No? Yan. Ako nakita sa'yo. Arigato namaste, God bless.